Itago niyo na lang ako sa pangalang Jomar 27, taga Cagayan. Hindi ko akalaing mangyayari to sa akin. Simple lang naman ang pangarap ko, makapagtrabaho, makalayo sa gulo, at magkaroon ng tahimik na buhay kasama ng taong mahal ko. At sa tingin ko nakuha ko na yon. Nakaabang na ako ng maliit na apartment, maayos naman ang kita ko, at kasama ko si Andrea, girlfriend ko ng 3 taon. Si Mama, hindi naman talaga mahigpit, pero may pagkatradisyonal. Malapit kami sa isa't isa, kaya kahit may sarili na akong tirahan, may susi pa rin siya sa unit ko for emergencies daw. Noong linggo ng umaga, sinabi ko sa kanya na kung dadalaw siya, mga bandang hapon na sana, gusto lang sana naming magpahinga ni Andrea. Wala kaming pasok, kaya sinulit na lang ang pagre-relax. Pero 2:00 pa lang, may kumakatok na. Sunod-sunod, parang may sunog. Pagbukas ng pinto, si Mama. Pumasok agad, diretso sa kwarto, hindi man lang nag-hello. Bigla na lang sigaw. Alam ko na ang ginagawa niyo dyan. May respeto ba kayo? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napakabilis ng pangyayari. Halos hindi pa ako nakakapagbihis, si Andrea, nanginginig habang nagtatago ng luha sa kumot. Ang bigat. Lumabas ako ng kwarto, sinubukang ipaliwanag. Mama, wala po kayong paalam. Ako na po ang nagbabayad dito. Matanda na po ako. Pero hindi siya nakinig. Tinawag akong bastos, walang modo, wala raw respeto sa kanya bilang magulang. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa harap ng girlfriend ko sa mismong kwarto ko, doon niya ako pinahiya. Pinakamasakit? Sinabihan pa si Andrea na walang hiya. Wala man lang siyang ginawa kundi mahalin ako at sumuporta sa lahat. Hindi na nakapagsalita si Andrea. Tumayo siya, kinuha ang bag niya, at lumabas ng bahay nang hindi lumilingon. Hindi dahil galit siya sa akin, kundi dahil hindi niya deserve ang ganong trato. At aaminin ko, hindi ko rin alam kung kaya ko pa siyang pigilan sa sitwasyong ganito. Mga kasisi, minsan kahit gaano mo kamahal ang pamilya mo, mapapaisip ka talaga. Hanggang saan ba ang dapat mong tiisin sa ngalan ng respeto?